Yan. Okay, okay po. Okay po. Naintindihan ko po. Pero makasabot kag Bisaya. Ang aming viewers ang hindi nakakaintindi ng Bisaya. Kaya kung magbisaya ka dyan, hindi ka nila maintindihan. At So magtagalog po karon. Rajando ay Tagalog siya. magtagalog ka at pabor sa akin pag magbibisaya ka dahil ako lang maintindihan. Ako nakakapag-evangelize, ikaw hindi. Kaya para ka rin makapag-evangelize, kung nasa tama ka nga na argumento, magtagalog ka. Sige po. Hindi naman po ako makipag-argumento. Magtatanong lang po ako. Yes. So, At dahil, ilang taon na po kayo naglilingkod bilang Katoliko? wait lang nga. At dahil magtatanong ka, kami ay sasagot. Ilang? Ang aming isasagot, tatanong ka, kami ay sasagot. At ang isasagot namin is batay sa Biblia at mga referensya. Hindi Biblia lang Yes po. Hindi Biblia lang kasi hindi kami Bible alone eh. Sige, tuloy. Itatanong ko ngayon. Ano yan? Itanong ko lang muna, bago ka ako magtatanong sa Biblia, ilang taon na po kayo sa Katoliko? Ay, matagal na bro, matagal na. Mga ilang taon kaya ang Basta namatagal? sobrang tagal na, wag mo na lang i-specific. Sobrang tagal na talaga. Dahil sa tagal nyo na po na Katoliko, so maano mo talaga sa Biblia, yung wag mong isipin na galit ako sa iyo ha, wala ha. Yung talagang out of curiosity, dahil ako ay isang born again, at saka gusto ko malaman talaga ang Biblia. So, Okay. Gusto mo malaman kasi hindi mo alam. Okay. at yung biblical faith ng Katoliko, kasi matagal ka sa Katoliko eh. Gaya nga sabi ko bro, hindi kami Bible alone. Yan nga. Pero, tanong ko nga sa iyo, alam mo yung biblical faith ng Katoliko? Depende sa tatanong mo. Sige, go ahead na. Wag ka nang paligoy-ligoy pa. Lalong mahaba oras eh. Sige, straight to the point. Kasi bro, sabi mo matagal ka na sa Katoliko. Kaya ang tanong ko sa iyo, kung alam mo yung biblical faith ng Katoliko, kasi Katoliko ka eh. Hindi mo supposed to be, kasi ang tanong ko ay, tinatanong ko ng maayos sa iyo. Ang sabi ni Elmer Estia, tatanungin kita ng maayos, sasagutin niyo rin ako ng maayos. Yes, Tatanungin niyo ako, tatanungin ko rin ng maayos. At sa tingin ko ay hindi maayos ang pagkakatanong mo. Dahil pinaligoy-ligoy mo. Ang ating ang punto por punto, kaya nga title pa lang, punto por punto. Kaya mag-straight to the point ka na lang at huwag mo na akong paligoy-ligoyin kung alam ko ba o hindi. Magtanong ka na lang at saka mo lang malalaman pag sumagot na kami. Go. Sige bro. Ganito na lang. Diretsuhan. Sa Katoliko, Matthew 16:18 yung pinapairal. Talaga na yon ay Katoliko na tinatayo ni Kristo. Tama o hindi? Tama bro. Dahil nung si Kristo yung nagtayo ng iglesia, yung iglesyang tinayo niya, nakarating yun sa Antioquia. At noong taong 107 AD sa Antioquia, nagkaroon ng ikatlong Bishop of Antioch. At yung ikatlong Bishop of Antioch na yon, siya ang nagbigay ng pangalang Katoliko. Okay. Alam ko yan. Alam mo naman pala eh. Ba't ba tinatan? Alam ko yan. Ang tanong ko bro, Ano? saan itinayo ni Kristo yung Matthew 16:18? Ayun. Itinayo ni Kristo yung Matthew 16:18 doon sa Jerusalem. Tapos, pagdating sa Jerusalem, ayon sa Gawa 23:11, nagpakita ang Panginoon kay Pablo. Sabi ng Panginoon kay Pablo, ikaw ay kung paano ka nagpatotoo sa akin dito sa Jerusalem, gawin mo rin yan doon sa Roma. Kaya napunta na naman ng Roma yung iglesia. Pagdating sa Roma, sabi sa Roma 1:7-8, pinili naman ng Roma para maging alagad ng Diyos. Ngayon, at sa kanilang pananampalataya, nagiging bantog sa buong sanlibutan ang kanilang pananampalataya sa Roma. Kaya kumalat sa buong mundo yung pananampalataya sa Roma. Yun ay nagsimula sa Jerusalem, hindi sa Roma nagsimula. Next question. Okay bro. Tanong ko,
100% sure ka ba nasa Jerusalem si Kristo nang itinayo na yan ang Katoliko? Sabi mo, Katolikong tinayo ni Kristo, Matthew 16:18. 100% sure ka ba na nasa Jerusalem itinayo ni Kristo? Yes, nasa Jerusalem yun. Dahil nasa Jerusalem siya nung sabihin niya. Okay, bro. Kung mapapatunayan ko sa iyo, bro, kung mapapatunayan ko sa iyo na hindi sa Jerusalem sinabi ni Kristo yan, anong gagawin mo? Ano, sa Pilipo? Bro, Sa Pilipo, sa kung Pilipo. mapatunayan ko sa iyo, Sa hindi sa Jerusalem sinabi ni Kristo yan. Sa Pilipo, bro, sa Pilipo. Hindi sa Pilipo, diha mismo sa Juan Brad. Diyan mismo sa Matthew 16:18. Yun nga, sa Sasabihin Cesarea ko- Pilipo. Sa Cesarea, Diyan mismo sa Matthew 16. sa Cesarea Pilipo nga. Yun ba? Oo. Ayun. Oh. Saria Felipe Sige mo dyan do. Oh, yun, Cesarea Filipe. Sige po. Oh, ayun. Cesarea Filipo. Oh. Ngayon, doon ang sinabi ni Kristo, I will build. Sabi niya, I will build. Itatayo ko. Ngayon, sabi niya, itatayo, future tense. Ngayon, ang sabi naman doon sa kasaysayan, sa the New Book of Knowledge Encyclopedia, the day the day which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. Yung pagbuhos ng Holy Spirit sa day of Pentecost was considered the birthday of the church. E nasan ba ang Pentecost? Saan ba nangyari yung day of Pentecost, bro? Tingin mo. Bro, Sagutin mo muna yun. ikaw Sumagot na ako eh. Nako itubag nga na, bro. Nako itubag mismo ana, ako ipakita nimo. Hindi ka naintindihan. Exactly from the Hindi ka sa word nga naintindihan. Cesarea Philippi. Hindi ka Nako itubag na. naintindihan. Ano ka ba naman? Okay, Brad, may tanong ako sa iyo, Brad. Ganito yan, ha. Oh, ano? Yung si Philippi, exactly, sasabihin ko sa iyo kung saan banda yan. Masasabi mo ba na nasa Jerusalem? Ay, sa Jerusalem yung bro, yung pagbuhos ng Holy Spirit sa Day of Pentecost. Sinabi ko nga, Hindi di ko ba? tinatanong yan, Brad. Hindi ko tinatanong yan, Brad. Ang tinatanong ko, saan banda ang Cesarea Philippi? Kasi nandun tinayo ni Kristo. Ay, hindi. Sabi niya, I will build. I will. Future tense yun, bro. I will build my church. Kung nakakaunawa ka ng I will. Maliban na lang kung hindi ka nakakaunawa ng I will. Alam mo yung I will, bro. Alam ko yung I will eh. Oh, yun. Future tense yun, hindi ba? Kung tama ako, I will build my church. Tapos, I-build nga niya ang church. Ang tanong ko nga, saan niya i-binibuild? Saan siya nung time na yon? nasaan siya nung time na yun na binuhos ang Holy Spirit the Day of Pentecost? Ang tanong ko sa iyo, nung sinabi niya, I will build my church, saan siya nung time na yon? Sa Cesarea Philippo nga. Pag Saan nga si Philippo? pag sinabing I will build my church, hindi pa niya sinisimulan doon. I will nga eh. Ang tanong mo kasi, saan tinayo? Yun ang tanong mo. Mag-focus ka doon. Hindi mo tinatanong sa akin kung saan siya nagsabi. Ang tanong mo, saan niya itinayo? Yun ang tanong mo. Mag-focus ka. Ako'y nakafocus sa tanong mo. Saan itinayo? Doon sa Day of Pentecost, pagbuhos ng Holy Spirit. Saan nga? Sa Jerusalem nangyari yun. Sa Jerusalem? Yes, sa Brad. Upper Room in Jerusalem. Sa Upper Brad. Room in Jerusalem. Okay. Ngayon maraming nakakita ha. Yes, may I-search mo sa ebidensya. Google, Brad. May ebidensya I-search mo ako. sa Google. Babasahin ko. Ikaw talaga. Sige. Ano pa to? Babasahin ko. Tingnan ninyo ha. Ilalabas ko sa screen ha. Ito. Tingnan nyo sa screen. Lalabas sa screen. Ayan. Ito, babasahin ko. The New Book of Knowledge Encyclopedia. Ano sabi rito? The history of the Roman Catholic Church began, nagsimula in an upper room in Jerusalem. Almost. Sino ang ang Biblia? Tumahimik ka muna, tumahimik ka. Sabi ko nga, hindi ako Bible alone. Hindi kami Bible alone. Kami ay sasagot. Tumahimik ka. Kami ay sasagot ayon sa Biblia at mga referensya.
Ito ngayon, nandito ang combination ng Biblia at referensya. Nandiyan nyo, ha? Nakikita sa screen nito. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. 120 persons. Yun ay nasa Gawa 1:15. Gawa 1:15. Basahin mo sa Gawa 1:15. 120 sila. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. Tanong, saan ba itinatag? Sa upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Iyon ang sagot sa iyong tanong. Saan ba banda? Saang lugar ang Caesarea Philippi, bro? Hindi Caesarea Philippi, binasa ko na nga eh. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. Ang tanong mo kanina, saan itinatag? Ang sagot ko sa Jerusalem. Upper room in Jerusalem almost Okay, bro. 2,000 years ago. Okay, bro. Salamat sa sagot, bro. Naintindihan ko ang sagot mo 100%, hindi ako naguluhan. Pero sagutin mo muna at saka pakinggan mo muna at saan mo makikita ang Caesarea Philippi, bro. Caesarea Philippi. Ano yung point Okay. mo? Ba't mo tinatanong kung nasaan ang Ang Caesarea Philippi Philippi? nandun sa Jerusalem. Rojando, ayon dito sa Google, located 40-25 miles north of the Sea of Galilee and at the base of Mount Hermon. So nasa Galilee siya, so Mount nasa Hermon. Jerusalem pa rin. Israel pa rin. Mount Hermon eh, Israel. Sa ano bro dyan sa south, located 40-25 miles north of the Sea of Galilee. Oh, Doon pa rin siya. Israel pa Caesarea rin. Philippi is the location of one of the largest springs feeding the Jordan River. Jordan River. Oh, here is Israel na. Israel pa rin. Bro, huwag ka muna magsalita. Bigyan mo naman ako ng time na magsalita. Okay ba sa'yo? Ano yan, magpapasikat ka? Sana, kung magpasikat ka, Bigyan mo muna ako ng time. lubos-lubos ha. Pwede ba nimo i-search ang Caesarea Philippi map? Brother John Ray, masearch mo ba dyan? Ang alin bro? Yes, nasa- Caesarea Philippi map daw. map. Andito, Caesarea Philippi map. Yan. Nasa ano siya, nasa north west east ng Galilee. Nasa ano siya ng Dan. Bro. Sa ano pa rin bro, doon pa rin sa ano, ano bang point mo kapatid? Ang tanong mo kasi, Bro, ang tanong mo nakita niyo to, kasi, sinagot ko na ni nakita niyo Bro to, Jando, ang bro. tanong mo kasi bro, ang tanong mo kasi kay Jando, saan itinatag? Oh, yun. Malino naman ang sagot ni Bro Jando Yun. sa iyo sa Day of Pentecost. sa iyo. Yung itong sa Caesarea Philippi, Nakita ko na, pagpapahayag bro. to ng Yan. Panginoon. Nakita mo to, bro. Teka. Magulo siya magulo siya kausap eh. Ang tanong niya kanina, saan itinatag? Saan tinatag? Ang sagot ko, sa upper room in Jerusalem. Ngayon, tinatanong naman niya yung yung sa Matthew 16:18. Sabi ko naman, sa Matthew 16:18, sinabi niya doon, I will build. So wala pa yon kasi I will build eh. Future tense yun. At doon na itatag sa upper room in Jerusalem. Kasi tanong mo kasi kanina, saan tinatag? Eh, sa upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Yun nga, Brad, ang sabi ko sa iyo, nakita mo ba to, Brad? Ito na mapa, Brad. Anong mapa pinagsasabi mo? Caesarea Philippi, Brad, ito. Oh, Dilaw ang ngayon. kulay, Brad.
Ngayon. Dilaw ang kulay. Ngayon, Part of Palestine pa rin siya. Ngayon, si Bro Jando. Palestine nga, Palestine. Ito, Palestine ba? Palestine? The city was located in the north part of Palestine. Ayun, tama ba yun, bro? On the south slope of Mount Hermon, near one of the main sources for the Jordan River. Caesarea Philippi was more about 120 miles from Dilaw bro, Jerusalem. kulay dilaw. Hindi, tama ba yung tama ba yung sinabi ni Brother John Ray? Tama ba ang binasa ni Brother John Ray? Tama ba o mali? Bro, ito po bro. Kulay dilaw bro. Ang tanong ko ba, andyan ba si Romel Tembrevilla ng Israel? Tinangan natin para meron tayong wala si Romel Tembrevilla ngayon. Sayang. Wala si Romel Tembrevilla. Meron ba ibang PESMA rito? PESMA. Kasi may kasama tayo sa Israel mismo eh. Ngayon, Pumasok siya kanina, Bro Jando. May nag-request ito, Bro Jando, pa-open daw ng cam. nasa siya bro, naka-open cam siya pero nasa messenger room. Yun. Ang ko dito bro, tama ba yung binasa ni John Ray bro? Tama ba binasa ni John Ray na yan ay nasa north part of Palestine? Tama ba? Wala ko yung nabasa diri nga Palestine bro. Ay, sa iyo Brother John Ray, nabasa mo dyan Brother John Ray? This city was located in the north part of Palestine. Ayun, this city, yung Caesarea Philippo, this city is located in the north part of Palestine. Tanggap mo yun. Ano siya, 120 miles away from 120 miles from Jerusalem. So pero part pa rin siya ng Jerusalem. Ayun. So tanggap mo ba yun bro na na siya ay north part ng Palestine? Tanggap mo ba yun? Wala ko nakita Palestine diri sa akong kwan bro. Sige, ayon sa referensyang hawak mo para hindi ka naman sabihin natin mapahiya dahil ini-insist mo yan eh. Para hindi ka naman mapahiya, bro? Saan ba ang exact location ng Caesarea Philippo? Kasi sa nabasa ni Brother John Ray, nasa north part of Palestine. Sa'yo, saan bakte yan? Saan exact location niya? Ang Caesarea Philippi po nasa ibabaw po ng Jerusalem. North part nga. North part nga eh. Tama ba? Ayun, north part of Palestine. Yun, nandoon ang sagot. Andun sagot. Tapos, tanungin mo naman yung Catholic na naman. Ang sabi mo itatayo ni Kristo ang Katoliko dito sa Jerusalem. Yes, sa Jerusalem na bro. Nya asa madapita ang Caesarea Philippi? North part of Palestine. Okay, north part of Palestine, lahira ang Jerusalem, lahira po ang Caesarea Philippi. Ay, mali. Tabi ko na nga ba eh. Mali. Ayan, ito. Babasa ako. Parang ganito ba? Bro, parang ganito kapatid. Sa Pilipinas, taga-norte ka. Huwag mong sabihin, halimbawa, nasa north part of Manila, ibig mong sabihin, wala ka sa Manila, wala ka sa Pilipinas. Ito. Babasa ako ng encyclopedia na naman para makita ninyo tagal mo bukas ng ko. Encyclopedia ko. Ito sa The World Book Encyclopedia. Ayan na. Pakita ko si screen. Ayan, nasa screen. Okay. The World Book Encyclopedia, Volume 16, page 406. The Early Church. The first 300 years, Catholics trace the beginnings of their church to Palestine. Ayan, ha? Ulitin ko, ha? Catholics trace the beginnings of their church to Palestine. There, according to the Bible, Christ told the apostles to preach the gospel to all people. In Jerusalem, the Holy Spirit came upon the earliest believers. Hindi lang yan. Pero dagdagan pa natin. Sa Matistin bro, ang Katoliko bro. Dagdagan pa natin. Ayan na. Ang Caesarea Philippo is nasa north part of Palestine. Ngayon, sabi dito, Catholics trace their beginnings in Palestine. Meron pa, Philippine history naman ako by Gregorio Zaide sa pahina 123. Ang sabi naman doon, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Specifically, the Roman Catholic religion. Ayan, nasa screen. The Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine.
Yun na. Oh, Ingon ka, Brad, Jerusalem, yung ano sa Palestine man, Brad. dahil ang Palestine is part of Jerusalem. Wala ni siya kabalo di ay sa Wala pala to. sa geographic. Ay, Hira ka mga po, Dere, Brad, ang Jerusalem o ang Caesarea Philippi magkalahi ra. Ay, hindi mo nga alam kung nasa na exact location eh. Ayun. Manong man ako, Brad, nakita man ako sa mapa, ang Jerusalem o ang Caesarea Philippi magkalahi ra. bro, kapatid, ang Palestine, siya ang old name ng Jerusalem. Hindi yan sila iba, parehas lang yan. Pareho Paano lang. nagkapareha, Brad? Palestine na nga siya, niya Jerusalem. Ito na nga bro, ang ebidensya bro, nasa screen ko na nga. Kung nanonood ka sa live ngayon, nasa screen ko na nga. Sinasabi, ang Holy Spirit came down doon sa Upper Room in Jerusalem. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Room in Jerusalem. Tapos sa Philippine history naman, this church was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, ibig sabihin, isang ano lang yan, lugar lang yan, Jerusalem tsaka Palestine. So, ang Palestine is part of Israel, Jerusalem is part of Israel, nasa isang bansa lang yan, nililito mo pa. Paano Brad, nasa paano bansa mo ng Israel, Brad. paano mo ngayon to bro? Sasang-ayon na naman ito ngayon sinasabi sa Philippine history by Gregorio Zaide na ang Catholic Church was founded by Jesus Christ in Palestine. Sige nga. Have claimed Jerusalem as a capital city. Oh, yung Jerusalem, yun ang capital city. Ito. Both Israel and Palestine, bro. O ngayon, tinatanggap mo ba sinasabi sa Philippine history by Gregorio Zaide na ang Catholic Church was founded by Christ in Palestine? According to history, pero hindi according to the Bible. Eh saan ba tinatag? Saan ba nangyari yung ano? Saan ba nangyari yung Matthew 16:18? Brad, huwag kang magalit, magsalita Hindi, ka lang. saan nga? Saan nangyari ang Nandun sa Caesarea sa Philippi, hindi sa Oh, Jerusalem. Palestine ba 'yon? Palestine ba 'yon? Yes or no? Wala akong problema kung nasa Palestine, pero Ayun, magkaiba ang tama Caesarea. nga. Kawawa ka naman. Kawawa ka naman. Ayun na nga, napatunayan na nga. Nasa Jerusalem, yung... So yan, ito problema. Bakit? Kasi nililimitahan ang kanyang ebidensya. Ba't hindi mo kasi lawakin ang ebidensya mo? Nililimitahan mo lang eh. Para ka lang nasa loob ng box. Mag-isip ka naman outside the box. Yo, kawaw. Bro, wala ka ng ibang issue. Wala ka ng ibang issue dahil lagpas na tayo masyado. At may ebidensya naman ako. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. Sa Philippine history naman, ang Catholic was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. At ayon din sa the World Book Encyclopedia, Catholics trace their beginnings in Palestine. Ayan. So, tatlo ebidensya ko, ikaw estimation lang. Wala na bro, wala na bro. Butata ka na bro. So, tapusin na natin Ikaw to. ng butata, dahil magkaiba ang Jerusalem dito sa... Ikaw nakabatay ka lang sa mapa mo. Sabi Nakabatay ni ka lang. Elvigay Borjando, nakapunta doon, sabi ni Sister Elvigay, Oh. Israel, Tel Aviv, Palestine, Jerusalem, magkadugtong lang ito, pinuntahan namin. Ayun sa mga ito nagbasa lang ng mapa, feeling niya, alam By the niya. way, Borjando, si bro, ano yata nakapasok na si bro, Romel. bro Romel. Okay, at tawagin si Brother Romel Tembrevilla ng Israel. Brother Romel Tembrevilla, good evening. Erev Tov, Ayan. Bro Jando. Oh, wait lang, Brother Romel. Tumahimik May ka tanong muna, ka bro. dyan? Kung sino ka man ngayon na born again, tumahimik ka muna. May kakausapin kami ngayon na nasa Israel mismo. Brother Romel Tembrevilla, napanood bang issue ngayon lang? Napanood mo ba? Ngayon lang narinig ko parang ayaw niyang tanggapin ng Palestine ay ang part ay Jerusalem. Oh. Kapatid, pasensya ka na. Huwag mong ipasok sa isip mo yan kasi isa lang yon ng Israel.
at Palestine. Pangalan lang yun. Ayun. Ang kinakausap natin ngayon si Romel Trembrevilla na nasa Jerusalem mismo. Bro Romel, tama ba yung sabi ko na yung Palestine parang yun ang old na tawag sa ano nila, yung historically, Yung Bro Israel, Romel? bro. Oo. Oo, tama nga. Ginawa lang mapa yun eh. Oo. Ang Ayun. sinimulan yan yung Tel Aviv, Gaza eh. Doon sila nakatira noon, yung Palestia. So, nung diniklara na kinuha na nila lang ang buong Israel, pinangalanan ng Palestine. O yan, Malinaw na po dyan, do. paano mo ngayon yung didepensahan ngayon na ikaw na nagbasa lang ng mapa sa mismong nasa Jerusalem mismo? So, nagbasa ako ng Biblia, bro. Hindi ang tanong ko. Ang tanong ko, paano mo didepensahan ngayon ang argumento mo? Ikaw na nagbasa lang ng mapa sa mismong nasa Jerusalem ngayon. So, mali ang mapa na nakita ko sa nakita ko sa online, mali. Na ang Jerusalem at saka ang Caesarea Philippi magkaiba. Ayun. Pinapakita ko lang mapa mo. Ayun, ngayon. Sige, brother. Let us based on reality. Let us based on reality and not according to our own argument. Based on reality, Brother Romel Trembrevilla, totoo bang sinasabi niya na magkaiba ang Jerusalem at ang Caesarea Philippi? Magkalayo yan bro, pero pasok yan lahat sa Palestine. 3 oras lahat yung mula sa Jerusalem hanggang Caesarea Philippi. Oh. Ayan, paano mo ngayon? Ano lang yan? So isang lugar lang yan, Brother Romel. Sabi ko nga bro Jan, do kaganina ang ano ko sa kanya, halimbawa bro nasa nasa bandang Ilocos ka. So nasa north part of Manila ka. Ibig sabihin nasa Pilipinas ka pa rin. Pero makita sana sa mapa, Brad, na may tinatawag na north, south, at saka kung sa pagkaya nga gibutan nga Jerusalem. Pero kung itang-ang manggo diri, yung nakita ko dito ay talagang magkaiba yung Jerusalem at saka ang Caesarea Philippi. Magkaibang lugar at saka malayo. Sige, granting ko sa iyo kung sino ka mang born again. Granting ko sa iyo na yang binabasa mo is sinasabi diyan na hindi siya iisang lugar lang. Paano mo ngayon may deny ang reality ng ating kasamahan na nasa Jerusalem mismo na nagsabi 3 oras lang pala ang pagitan? Paano mo ngayon papaliwanag yan? Hindi ko dinideny yan, Brad, kung totoo ang sinasabi yan. Pero ang itatanong ko rin sa iyo, mali ba ang nabasa ko? Pinapakita ko na nga sa inyo sa mapa eh. Ngayon, wala kong nakita na binasa mo kanina na ang Caesarea Philippi is not part of Jerusalem. Wala akong sinabi na hindi part. Oh, Wala akong sinabi kanina, may sinabi ba ako kanina? ano ba part siya na teka maklaro tayo nito. Ano ba ang Caesarea Philippi? Part siya ng Jerusalem o hindi? Hindi. Ibang yan. Pero Israel pa rin. Hindi siya part, pero Israel pa rin. Yung Jerusalem, sa Caesarea Philippi, nakita ko eh. Ang Jerusalem. Ha? Oo. Teka, magano nga tayo? Nakita ko. Bro, nakapunta ka ng Jerusalem, bro, hindi pa. Ang kompleksyon niya yung pangalan lang. Sige. Palestine, Israel, isa lang yun. Nakapaloob ang dalawa. Yun nga ang tawag sa Jerusalem, yun ang kapital na inaagaw ng bagong sulpot naman na Palestino. Piniklaim nila. Ang ganito ba de Romel? Ang Palestine is part of Israel. Oh, tapos ang Jerusalem part of Israel. Oo, kapital. Ayun, ang capital yung yung Jerusalem. Sa north. Oo. Oh, para lang pala tong sa Parang region Manila.
Pilipinas. Yung ano ko, Manila. analogy ko kanina bro Jando, parang sa Manila lang ba? Manila. Oo. Yung Manila, ang north part niyan, yung mga Ilocos, Philippines pa rin. yung gano'n, no? Pero ibig sabihin, nasa Pilipinas ka pa rin. Sa Pilipinas. Ang pangalan lang yung na-conflict niyan dyan. O para lang yung Hindi niya kuan. maintindihan. O para lang yung the MCGI founded in the Philippines. Sabi, ay hindi, nasa ano siya, napalit Pampanga. Nasa Palit Pampanga, wala ba sa Pilipinas yan? Okay, bro. Parang ganun lang eh. Okay. Pinapatagal mo pa ang issue, na-solve na naman kanina pa. Tinignan ko yung mapa kanina bro Jando, di ba? Oo. Pinapatanong niya saan ng mapa. Tinignan ko, kaya Bro. nakita ko nasa north part siya North sa may part, bandang oo. Dan. Pero Oh. hindi siya Malapit hiwalay, siya, oo. hindi siya hiwalay sa bansang Israel or sa bansang Jerusalem, bro, no? Kasi Tama, kung bro. tatanungin ka, kung hindi siya sa Jerusalem, anong bansa napabilang ang Cesarea Philippi? Sa Israel. Pareho lang ba? Jando. Yes, Brother Romel. Kasi yung sa pagkakaalam ko at napuntahan ko yan, doon yan ang magpapatakbo ng mga kabayo. Doon yung ginagawa ng Roma. Oh. Ang lawak niyan ng malapit sa So doon yun na ng mga kabayo ba. Paligsahan. Ayun ang nalala ko. Okay, bro. Punta ko doon 2 beses. Proceed ta sa laing pangutanan ako sa ibang tanungan ko. Kung Wala na, itinayo bro, ni kasi Kristo nandito ang na Katoliko Salamat sa inyo. sa Bisma okay, bro. Plus. Kung doon itinayo ni Kristo ang Katoliko sa Jerusalem, bakit ang base nandun sa Roma Katolika sa Roma, sa Vatican City? Ayun. Sinagot ko na yan kanina, bro. Sabi sa Mateo 21:43, ang kaharian ay aalisin sa inyo at ililipat sa bansang magkakabunga. Tapos sabi sa Gawa 23:11, kung paano ka nagpatotoo sa akin sa Jerusalem, yan din ang gawin mo sa Roma. Kaya nakapunta sa Roma. Ngayon, bakit sa Vatican? Kasi doon sa lugar na yun, nandoon nagpenetrate yung mga Kristiyano sa Roma. Nakapunta sa Sinong Roma nagsabi niyan, bro? Si Kristo. Kung nagpatotoo ka dito sa akin sa Jerusalem, doon din sa Roma, sinong nagsabi niyan? Si Kristo. Si Kristo O ang Diyos? Si Kristo nagsabi nun, bro, ang Panginoon. Bro, Kasi ang bigyan mo nga ako ng kasi Kristo niyan, din nakalimutan ko, bro. Hindi si Kristo nagsabi niyan. ay, Ang Diyos mismo ito, nagsabi niyan. ito. Patunayan ko si Kristo. Makinig ka muna. Ito ngayon. Sige, bilang ebidensya na ako ay hindi nagkakamali ng aking sagot, etong ebidensyang hawak ko ngayon. Una, si Apostol Pablo na pinagsabihan nakikipagdebate patungkol kay Kristo. Ayon sa Gawa 18:28, ang sabi niya ay ganito: for with his strong arguments, he defeated the Jews in public debates by proving from the scripture that Jesus is the Messiah. Kaya sila natawag na Kristiyano kasi sila ay laging nagpapatotoo patungkol kay Kristo. Gawa 9:22. Sige, ating basahin sa 9:22 ng Gawa. Sabi ganito: datapwat lalo nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo. 29, sabi, na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon at siya'y nagsasalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo, datapwat pinagpipilitan nilang siya'y mapatay. Eto ngayon, ang pinangangaral ni Pablo at nagiging dahilan kung ba't siya nakikipagdebate para patotohanan si Kristo. At ang sabi ng Panginoon na nagkausap sa kanya, kung paano ka nagpatotoo sa akin dito sa Jerusalem, ganun din ang gawin mo sa Roma. Ano bang Gawa 23:11? 23:11. Ano nakalagay dyan? Naku, mahaba yan.
O sige, anong version ang gagamitin mo? Anong version yan? Dating Biblia? Magandang Balita Biblia. O sige, basahin mo sa ano? Simulan mo sa uno. Hello. Tupad kang Pablo ingon, ayaw kahadlok ingon nga nagsaksi ka kanako din sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako didto sa Roma. Ang pangutana brad, ingon nimo kaganiya, si Jesus may nagsulti niini. Dios ang gibutang sa unsi brad, dili si Kristo. Ang tanong, sino ang pinatutuhanan ni Pablo doon sa debate niya sa 18:28 ng gawa? Order ni ani. Sino bro? Sino? Ang sinabi mo kanina si Kristo. Ang sinabi Yun. dito si ang Dios, ang Ginoo ang gibutang diri. Sa si Kristo ba Panginoon o hindi? Bro, ang tinanong ko sa iyo hindi ang pagka-Diyos ni Hindi, Kristo o Ginoo. hindi, Ang tinanong ko kung sino. Ayun. Ang Panginoon na nagsabi diyan, sabi niya, kung paano ka nagpatotoo sa akin sa Jerusalem. Sino ang pinatutuhanan ni Pablo sa Jerusalem habang siya nakikipagdebate? Bro, Sino? ang sinabi dito mitungha. Hindi. Mitungha o Ang tanong ko sa iyo ba, sumagot ka ba? Kasi gusto mo magpasikat eh. Pinahaba ko oras ko, wag mo kong biguin. Ang tanong ko sa iyo, sa mga debate ni Pablo, sino ang pinatutuhanan niya sa Jerusalem? Hindi ko tinanong yan, Brad. Ako ang nagtatanong sa iyo. Ako ang nagtatanong sa iyo. Hoy, ni Pablo. hoy, Andon ilagay sa hoy, tumahimik ka muna diyan. Ako ang nagtatanong. Si Kristo ang Ano ba naman 'to? Mukhang nataranta na yata at umiiwas na. O sige, tinatanong kita. Huwag ka na mag-effort. Once hindi mo sasagutin ang aking tanong, pinapatay ko ang mic mo. Hindi ka naririnig sa live. Ulitin ko ang tanong ko. Sino ang pinatotohanan ni Pablo sa mga debate niya sa Jerusalem? Sino? Ang tinanong mo, nagsabi ka na si Kristo ang nagsabi. Hindi. Sabi ko na nga ba eh. Hindi ka naririnig. Huwag ka na mag-effort. Hindi ka naririnig. Hanggat hindi kayo marunong sumagot. Pag kayo kumontra at ako humingi ng clarification, uulitin ko, hindi kayo maririnig pag kayo umiiwas sa tanong. Ulitin ko ang aking tanong. Sino ang pinatotohanan ni Apostol Pablo habang nakikipagdebate sa Jerusalem? Sino? Ang sinabi mo dito sa 11, hindi ko tinanong ang debate. Ay nako, paiwas na. Nataranta na masyado. Ang sabi dyan kung paano mo ako pinatotohanan dito sa Jerusalem, sa gayong paraan patutuhanan mo rin ako doon sa Roma. So ang tanong ko sa iyo, pag hindi ka sumagot, wag ka na mag-effort na magdaldal dyan, hindi ka naririnig. Kahit tingnan mo pa sa live, hindi ka naririnig. Hanggat hindi ka marunong sumagot sa tanong, hindi ka naririnig. Itong ginagawa ko, itong ginagawa ko. Ang unang labas sa bibig mo, naririnig yan ng mga nanonood ngayon. Ang unang lumalabas sa bibig mo, naririnig yan ng mga nanonood ngayon. Ngayon, pag hindi ka marunong sumagot sa tanong dahil nararamdaman mong naiipit ka na, butata ka kanina ka pa na butata pinahaba ko lang Kanina ka pa na butata Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, sabi kasi ng Panginoon, kung paano mo ako pinatotohanan sa Jerusalem, gayon din ang gawin mo doon sa Roma. Ang tanong ko sa iyo, sinong Panginoon ang pinatotohanan ni Apostol Pablo sa Jerusalem habang siya'y nakikipagdebate? Panahanan ni Pablo. Ang tanong ko sa iyo kung sino Ay nako, sumagot na nga ako. Ako'y sumagot na si Kristo ang Panginoong yon. Dahil si Pablo nagkikipagdebate para patunayang si Jesus nga ang Kristo. Kaya ang pinatotohanan ni Apostol Pablo sa mga debate niya sa Jerusalem ay ang Panginoong Hesukristo. Si Kristo. Ano?
Good night, brother. Good night. Ay, Salamat. kawawa. Ayun, na talagang butatang-butata na siya. Brother John Ray, panapos lang na talata, Brother John Ray. Saang talata Oh. ngayong Brother John Ray? Sinabi ni Apostol Pablo na kung hindi pa namatay si Kristo, walang kabuluhan ang aming pangangaral ngayon. Unang Korinto 15:14. Ayun, basahin natin na. Unang Korinto 15:14. Na butatang born again. Sabi dito ganito. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Ngayon, tanong, sinong Panginoon ang pinatutuhanan ni Apostol Pablo? Ang Panginoong Hesukristo, wala nang iba. Ha? Yung Ama, syempre, Panginoon din yung Ama. Kaso, hindi naman ko kontra ang mga ang mga Hudyo, mga Israel. Hindi ko kontra ang mga Hudyo na yung Ama, Diyos talaga yon. Ang kinokontra nila si Kristo. Pag ipinangangaral ng mga apostol si Kristo, talagang nagagalit ang mga Israelita. Ang mga Hudyo, galit sila. Pero kapag ipinangangaral ni Apostol Pablo ang Diyos Ama, walang Hudyong kukontra doon. Kahit sila mismo naniniwala sa Diyos Ama, pero kay Kristo, hindi sila naniniwala. Kaya nga, lagi nasa debate ni Apostol Pablo eh. Yan ang ebidensya na yung Panginoon na nagpakita kay Apostol Pablo sa Gawa 23:11, yon ang Panginoong Hesukristo. Dahil sa mga debate ni Apostol Pablo, ang Panginoong Hesukristo ang lagi niyang topic. Dahil wala namang kukontra ang mga Israelita na ang Diyos Ama ay Diyos talaga. Wala. Yan ha. So, yung born again na pumasok, pinahaba ko oras. Kaso nga lang, nang nararamdaman niyang butata na siya, ayun na. Pinagsasabi. So, ayan po. Sinadya ko lang po yun para, para naman kung sakali maka-encounter kayo ng ganong klaseng born again, alam nyo kung paano ito kokontrahin. Dahil nyo sinong Panginoon ang sasalita doon sa 23:11? Yung Panginoong pinatutuhanan ni Apostol Pablo sa kanyang mga pangangaral na kinokontra ng mga Israelita. Yun ay ang Panginoong Hesukristo. Yung Diyos Ama, pwede niya pakilala yun sa Roma, pwede rin kasi mga pagano, mga nasa Roma, pwede pakilala. Pero yung Panginoong kumausap sa kanya, yun ang issue dun eh. Sinong Panginoon yun? Ang Panginoong Hesukristo. Okay? So, hanggang na lamang po tayo, no? Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay mali. Sayaral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan
Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mudang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-meto. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. Kapilan ang mission of the flock is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.